Pero, paniwalaan mo man o hindi, dalawa lang po ang patutunguhan ng tao, ang langit at impyerno. Dalawa lang po ang klase ng tao sa mundo, kahit magkaiba tayo ng religion, masama at saka mabuti. Alin sa dalawa po ang nandito tayo? Alin sa dalawa po ang ating ginagawa? Ang pagiging masama ba sa ating kapwa o ang mabuti ba sa ating kapwa? Kaibigan, sir ma'am, kapwa ko Pilipino, nabanggit ko po kanina na ang tao po ay kailangan ng panibago ng relasyon ng tao at saka ng Diyos. Ganito po ang kwento ng tao at saka ng Diyos. Mula nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa at ng bagay sa mundo ito, nilikha niya ang tao na galing sa alagbok, alikabok ang kanilang mga katawan, walang iba si Adan at Eva. Ang kauna-unahang pong tao, naging tao sa planetang ito, si Adan at Eva po na hindi po ipinanganak ng magulang, na kagaya mo, kagaya ko. Nilikha po sila ng Diyos, galing sa alabok ang kanilang katawan, inugisan ng Diyos, malaki na po sila, at sila po ay inilagay sa paraiso. Sa panahon po ni Adan at Eva, wala pa po siya po ng Diyos. Ang oras lang po ng Diyos, dalawang tao na to, huwag nila ituin ang puno na nakatanim sa gitna ng paraiso. Ang puno ng karunungan ng mabuti at masama. Sa English po, that of knowledge golden level. Ang instruction po ng God, huwag niyo ipuin ito. Kapag ginawa ito, hindi po gulo ang puno, sinahay ng bunga, kayo ay mamamatay. Kaibigan, maniwala kayo sa ito, totoo ang Diyos, totoo ang mundo. Pareho natin hindi nakikita ang dalawa na ito. Pero sila po ay nagpapunction, sila po ay patuloy na gumagawa sa mga tao. Si Satanas po, pumasok po sa katawan ng ahas kasi wala pa po siyang masaliba ng mga tao. Nagipagdialogo po, nagpagkwentuhan kay Eva ang ahas. Sabi po ng ahas ni Satanas sa katawan ng ahas, ginamit po niya, nagipagkwentuhan kay Eva, Eva, talaga bang pinagbabawal ng Diyos na kainin niyo ang lahat ng bungang kahoy dito sa paligid ng paraiso? Sumagot po si Eva, hindi lahat, liba sa isang puno na ito. Pag mahipo lang daw nila, makain ng bunga, sila po ay mamamatay. Ngunit ang sagot po ni Satan sa katawan ng ahas, sabi po niya, hindi totoo yan. Pag nahipo niyo ang puno, nakain niyo ang bunga, hindi kayo mamamatay. Sabihin na natin, natokso, nakumpilse, nabriwas si Eva. Sinubukan niyang hindi po ang puno, kinain niya ang bunga, at alam niyo po, hindi po siya namatay sa pisikal na katawan. Binigyan niya si Adan, at doon nabuksan ang kanyang kamalayan. Nalaman na nila ang mabuti at masama. Kaibigan, sir ma'am, kapwa ko Pilipino, ang tinutukoy po ng Diyos na sila'y mamamatay, namamatay po ang relation natin sa Lord pag tayo po ay sumuway sa instruction ng God sa utos ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, ang 10 utos ko ay ginawat po sa panahon ni Moses. Itanong mo to sa inyong sarili, magkaiba tayo ng religion, nasunod ko na ba ang 10 commandments sa buhay ko? Nasa ulo ba natin ang 10 utos? Na ipamuhay po ba natin ang 10 utos? Sir, ma'am, alam niyo po, masakit man tagabin sa generation ngayon. Marami akong tinatanong, may pinag-aralan mo ba lang? Pero yung 10 utos, bihira po nakapagsaulo na 10 utos. Lalo na kung ipamuhay ito. Kaya nalungkot po ang Diyos. Pinagkaloob ang mga nangangaral, kagaya sa ginagawa ko, ang tawag sa kanila doon ay mga propeta. Pero sila po ay pinapakulong, pinapapatay, dahil sila po ay nangangaral na buong katapangan patungkol sa kasalanan. Alam niyo po, nalungkot po ang Diyos regarding sa matter na ito. Kaya binigay ng langit si Jesus Christ sa cross. Sinilang sa sabsaban, hindi sa sikat na ospital, pinanganak ni Virgin Mary. At alam niyo po, ang purpose kung bakit ipinako si Jesus Christ sa cross, para lahat tayo ng makasalanan na tao ay magkaroon na ng kapatawaran. Makabayaran, binayaran ni Jesus Christ sa cross ang lahat ng klase ng kasalanan natin,
once and for all. Nagpapako siya sa cross para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Pagkaiba man tayo na religion, tandaan mo to. Sabi sa John 3:16 niya, sabi mo kanina, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pinagkaloob lang ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang buhay na walang hanggan na pangako ni Jesus para po ito sa kabilang buhay. Nakakita na kayo ng bangkay, tatarin niyo yan, pasagasaan sa pison, sunugin niyo man yan, pagwikaan ng manghang na salita, hindi na yan sumisigaw, na tama na, parang awa mo na, masakit yan. Pero kaibigan, dito sa mundo hanggat buhay ang tao, lahat ng gusto mo mangyayari sa buhay mo. Magpakasama ka, magpakabuti, nasa sayo na ang pamimili. Pero hanggat hindi pa uli ang lahat, dahil may hangganan ang life natin, may hangganan ang buhay mo at buhay ko. Sayang ang pagpapako ni Jesus Christ sa krus kung ikaw man ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Sayang ang mga pagdurusa ni Jesus. Sayang ang pagtitiis niya sa mga hampas, sa mga pag-uusig sa Kanya kung ikaw man ay mapunta rin lang sa impyerno. Kaya hanggat hindi po yan lahat, kami po ay nangangaral sa lahat ng tao. Kaibigan, ang Diyos po ay totoo. Puno siya ng pagmamahal sa iyo at sa akin. Ano man ang kalagayan mo, may sakit ka man, may problema ka man, si Jesus ang tugon sa buhay mo at sa buhay ko. Dati, tinutunan din po ng Lord ang lahat ng mga katanungan ko sa buhay ko. Alam niyo po, maniwala pa kayo o hindi, sabi sa aklat ng 1 John 1:9,